Hello, hello, Libra Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for June 29 hanggang July 5. Alamin po natin ang mga magaganap sa inyo sa pagtawid natin sa bagong buwan. Excited na ako for you. But first, mga Libra, ihanda mo na yung isang tanong para po sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron kang pang malakasang one question, hawakan mo yan. At sa dulo po, atin po yung babasahin by using these cards. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Libra ang mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale. Your cards for the week. Ooh, beautiful. Nice, nice, nice. O siya nga, mga Libra, no? Ako po yung humihingi ng tulong sa inyo. Please, do not skip your ads. Patuloy po kayong mag-like, mag-share, mag-comment sa ating mga videos. Dahil itong libreng reading na ito, ang tanging tulong for me from your support. Ano po, para patuloy po tayong makapag-upload ng videos dito. So sa mga new subscribers natin, welcome po sa ating channel. I-share nyo po yung video natin para marami pang Libra ang makapag-enjoy nito. So please, tulungan nyo ko. Do not skip your ads. Salamat po. So in the background, meron kang the 8 of Pentacles. Naku, kitang-kita ko dito yung pag-abante ng trabaho mo, ng karera mo, ng iyong pinagkakaabalahan ngayon. I don't know why. This is the week ng pag-angat mo. Some of you are getting promoted. Some of you ay makakatanggap na ng balita tungkol sa nilalakad na trabaho. Meron ako nakitang reward, trophy, parang employee of the month. Nakita ko dito na yung pinagpapawisan mo, hahangaan. Parang panahon na for you para i-display or ipakita sa iba tong ginagawa mo. And you will get more accomplishment. You will get more pagkilala or achievement dahil dito. So congratulations. Yang kasipagan mo, yung galing mo ang magpapanalo sa'yo. Meron kang tatlong ace here. 1-1-1. Ace of Cups, Ace of Pentacles, saka Ace of Wands. 1-1-1 is angel number of new road, new door, new opportunity. It is also telling you na nasa tamang direksyon ka. Nasa tamang landas ka. So kung ano man tong development sa pinaghihirapan mo ngayon or trabaho mo ngayon, yaan yung bagong-bagong abundant road para sa'yo. Congratulations. Partneran natin ng Cosmic Energy card, prayer. Wow! Meron ka daw pinagdasal tungkol sa trabaho, tungkol sa karera mo, tungkol sa inaasikaso mo. Nako, matutupad yan this time. Congratulations. In your core energy, meron kang the 5 of Swords. Sabi dito, lumaban ka. No? Lahat binigay mo, lahat pinagpuyatan. Meron ka pang nakagitgitan, meron ka pang nakaaway, meron ka pang nakatampuhan in the process. Meron ka pang mga toxic people na talagang pinagtiisan. Kinaya mo ang lahat. No? At sa huli, ikaw ang panalo. Lahat ng binuhos mo dito, sa trabahong ito, kahit gaano kahirap, kahit gaano ka-toxic, kahit gaano parang gusto mo nang sumuko noon, pero kinaya mo. Here you are. All of your prayers tungkol sa bagay na yan will be answered and you're gonna be very, very, very happy. At sasabihin mong, wow, worth it lahat ng pinagdaanan ko dito. Congratulations. Meron kang 5-5, sabi dito, magbabago na yung kwento ng buhay mo dahil sa panalong ito. Congrats. 5 of Swords, the 3 of Wands. Talagang ready ka na to expand, to grow. Parang narinig ko dito, next level, next level, next level, ganyan. So, may darating na ipinaglaban mo. Either darating na yung tawag, konfirmasyon, magandang balita, magandang resulta, na matagal mong pinagtiyagaan na dumating, heto na. Talagang yung dasal na sagot. Yung pinagpaguran, may nangyaring maganda. Congratulations. Kaya, be alert, be ready dahil sa mga susunod na araw, darating talaga yung isang bagay na mapapasabi kang, yes, nagawa ko to, napagtiyagaan ko, binigay ko ang lahat, nakamit mo ngayon. Congratulations. Okay? So Libra, ano ba tong mga
problema mo ngayon? Ano ba tong mga issue mo, mga concern mo na gusto mo nang ma-solve at masolusyonan this time? Comment down below. I-manifest natin na dumating na yung resolution or katuparan ng problema mo. Comment down, it will happen to you. Okay? In the area of what you need to focus on, meron kang the Ace of Cups. Sabi dito, mag-focus tayo dun sa bagong papasok. Maaring reward, maaring ito'y panalo. Nakikita ko parang trophy na o kaya promotion. Hindi ka makapaniwala very emotional ka, halo-halo emotion mo. Pero sabi dito, imbes na isipin yung kanigahan na dala ng bagong bagay, why not be excited? Sabi mo, binigay ito sa akin dahil pinagpaguran ko, napatunayan ko na kaya ko, at talagang I gave my all. So ito yung regalo sa'yo. Kaya tanggapin, yakapin. Sabi rin dito, hindi dapat natatapos sa pagbigay sa'yo yung laban. Dapat ituloy-tuloy mo pa. Ito yung panahon na papatunayan mo sa lahat na akin to, deserving ako nito, at itataguyod ko to for a very long time. Okay? Ace of Cups. The Eight of Wands. Yes, talagang pag-focusan daw natin itong bagong bagay na ito. Narinig ko hindi lahat ng tao bibigyan nito Hindi lahat ng tao may chance para gawin to. Kaya talagang tutukan mo. Huwag mo nang indahin pa yung sasabihin ng ibang tao or judgment ng iba or chismis ng iba. Ikaw ang nakakuha, panalo ka na dyan. Okay? Kaya hindi mo na dapat isipin pa yung mga tao sa paligid. Ang importante, ikaw ang pinagkalooban. Nasa tamang direksyon ka, bumibilis na yung mga bagay-bagay sa'yo. Kaya be glad, be happy, be excited, at baguhin mo yung pananaw mo pagdating sa mga grasya. Kasi pag may dumarating sa yung grasya, iniisip mo, ay, matrabaho naman yan, ay nakakatakot naman yan, ay ang hirap-hirap pala. Kailangan glad ka lang, kailangan happy ka lang na may dumating, may nangyayari na. So enough of negativity, enough of catastrophizing, enough of thinking less of yourself. Maganda to, kaya sugod, laban, be excited. Okay? So Libra, tanungin kita ngayon, ano ba yung pinakamagandang quality na isang Libra na hindi naiintindihan ng ibang tao? Na parang, ganito ako Libra ako pero yung ibang tao parang hindi ka nila gets. So, comment down below. Ano yung experience mo sa ganyan? In the area of what you need, meron kang the Six of Cups. Si Six of Cups dito, sinasabi ng yung spirit guides na kung meron ka mang mga kagalit, kung meron ka mang mga kasawi ang palad noon, or rejections, or trauma, or masakit na karanasan, sabi dito mag-move on ka na ha. Kasi hanggat hindi ka bumibitaw, nahihirapan ka na baguhin yung kwento ng buhay. No? Kumbaga dumidikit pa rin sa'yo na parang sapot yung mga negative energy from the past. Kaya kung pabalik-balik ka sa past, nahihirapan kang asikasuhin yung present saka future. So, kung meron ka ngayon dinadanas na bitterness or inis, poot, galit sa past, let go mo na. Bitaw ka na. Kasi gumaganda na yung estado ng buhay mo tungkol sa pinaghihirapan mo ngayon Dito na lamang tayo tumutok at lahat ng bigat sa past, pagaanin mo na. Okay? Six of Cups. Meron kang the Two of Cups. Meron kang two here, alignment. Sabi dito, i-align mo ang sarili mo sa future mo. Hindi pwedeng ito yung future na gusto ko, pero yung ginagawa ko ngayon ay papalayo sa kanya. Halimbawa, ikaw ay nag-iisip na makabili na ng sarili mong bahay. Pero yung ginagawa mo ngayon, gastos ka ng gastos, hindi ka nag-iipon, hindi ka naghahanap ng real estate agent para mahanap yung right house, 'di ba? So kung ano yung alignment natin, tumbukin natin yung daanan natin yun para makarating tayo sa goal natin. Okay? So here, with the Two of Cups clarifying our Six of Cups, sabi niya pag-usapan nyo na daw kasi naman tong taong to na concerned tungkol sa ginagawa mo ngayon or siya yung pumipigil sa'yo para makaabante ka. Narinig ko kailangan na daw ng closure, kailangan na daw ng pagplansya at
pag-usapan na yun dapat pag-usapan nang sa ganun makalaya ka na or makaabante ka na or magkaroon ka na ng ah, pagtanggal ng kadena mula sa kanya. Parang ganun eh. So make sure na ready ka ng pag-usapan, magbati na kayo, or mag-reconcile na kayo, para ikaw, yung focus mo, dito na sa work. Para makaabante ka na, maging successful ka na. Okay? Importante yan this week. Pag-usapan na yung dapat pag-usapan. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Two of Cups. Ngayon, gets na gets mo na yung destiny mo, yung purpose mo. Ginagawa mo na sa lupa yung gustong ipagawa sa'yo ng higher self mo. Na kahit nahihirapan ka, kahit pagod na pagod ka, kahit parang gusto mo nang sumuko, ramdam mo eh. Ramdam mo na hindi to kabitaw-bitaw. Sa huli, ako ang panalo. Sa huli, sulit lahat ng pinagdaanan ko. And that is your higher self supporting you. At hindi ka niya pinapasuko dito. Sabi niya, bira mo pa yan kasi darating na, no? Wag mong iyakan, wag mong dibdibin, wag mong damdamin dahil darating din yung magandang hinihintay natin. Kaya push pa tayo. Nako, napakalapit mo sa yung higher self. Talagang pinoprotectionan ka, ginagabayan ka, tinutulak ka sa tamang direksyon sa buhay mo. Kaya kung ngayon, nakaranas ka ng parang ang hirap-hirap naman nito, bakit ko ba to ginagawa? Pero kada araw, lumalaban ka para gawin pa rin yan. That is your higher self giving you the push and the motivation na ilaban to. Dahil darating na yung bunga ng iyong mga inaasikaso. Okay? Two of Cups, the Six of Wands. Yes, you're really on the path to success. Dadaan ka talaga sa ruta, daan, na nandoon ng tagumpay. Walang duda ikaw ang chosen one. Talagang binibigyan ka ng free pass or ticket ng iyong higher self na, oh, ito yung bagay na ipapanalo mo. Dito ka magtatagumpay. Dito ka aasenso. Gawin mo to. Parang ganun eh. Dinadirect ka niya. Kaya kahit mahirap, maraming kalaban, or maraming intimidating na challenges, bibira ka. Sabi mo, ipapanalo ko to hanggang dulo dahil alam ko yung darating for me. Congratulations. Okay? In the area of your near future, meron kang the Ace of Pentacles. Ayan, dahil lumaban ka at talagang pinakita mong ready ka to commit. Ito, ibibigay sa iyo yung biyaya. Iyong iyo. Kung ano man tong biyayang ito, maaring new job, maaring bayad, no? Maaring merong kukuha ng serbisyo mo para sa isang kliyente, or mapopromote ka na, no? Kung ano man tong pinaka malaking blessing, ugat ito ng pinagdasal mo. Tingnan mo naman, dito, yung bilog sa likod. Dati nasa isip mo lang, ngayon nasa kamay na. 'Di ba? So congratulations, an answered prayer for your hard work is coming in. Nasa kamay mo na siya. Congratulations. Ace of Pentacles, the World card. Yes, makukumpleto mo the end of this cycle, the end of this journey, talaga namang success, reward, accomplishment, at meron kang mapapala. Okay? Congratulations. Kaya ngayon, kung kumakayod ka sa isang bagay, nagpapakahirap ka sa isang bagay, ipanalo mo yan. Dahil maganda ang dulo. Maganda yung successful outcome. Kaching-kaching, magandang reward, magandang pintuan para sa'yo. Congratulations. Okay? In your challenge, meron kang the Five of Cups. Naku, 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 naku. Kanina pa natin pinag-uusapan dito, Libra, yung para bagang mga pumipigil sa'yo na makaabante. Meron kang mga bagong bagay na dapat mong unahin, pero nakatanaw ka pa rin sa nakaraan. Bitter ka pa rin sa nakaraan. You're trying to tell yourself na baka mabago ko pa, baka mabawi ko pa, baka maplansya ko pa, baka pwede ko pang makuha, baka pwede ko pang mabawi, baka magawan ko pa ng paraan. Pero sabi dito, move on na. Marami kang dapat i-prioritize na bagong bagay na talagang magpapaunlad sa'yo. Bakit ka nagtsatsaga at umaasa pa sa mga natapon na, 'di ba? So this is a wake up for you, Libra, na wag mo nang balikan, puntahan, asahan yung alam mong wala ka na mapapala. Okay? Five of Cups, meron kang the Magician card. Nakita ko dito na parang pinapaasa ka lang ng isang tao
or minamanipulate ka lang ng isang tao na kaya asang-asa ka doon, pabalik-balik ka doon because you thought yun yung para sa'yo. Siguro dati, maganda siya. Siguro dati, promising yun. Siguro dati, yun talaga yung dinasal mo, minanifest mo. Dumaan lang eh. Sabi ni God, parang dumaan lang siya sa buhay mo para bigyan ka ng lesson or para patatagin ka, patalinuhin ka, or patalasin yung skill set mo. Pero sabi dito, hindi ka dapat palinlang eh. Kailangan maintindihan mo na may bagong bagay. Yun talaga yung para sa akin. Kaya imbes na ubusin mong energy mo dito, ilaan mo na lamang sa mga bagong kayang-kaya mong gawin. No? I-direct mo, i-redirect mo yung energy mo sa posibleng mga bagay-bagay. Yung nakaraan, nakalipas na yon. Wala kang time machine para balikan yon. Okay? In your fortune, you have passion and pleasure, savor your life. Sabi dito, mag-enjoy ka sa buhay mo, mahalin mo kung ano yung meron ka, imbes na katakutan, imbes na problemahin, dapat nga mas ma-excite ka at magpasalamat ka dahil may dumating na bago. 'Di ba? So, sabi dito, mag-enjoy ka lang, everything will be fine. In your fortune, meron kang the moon card. Yung mga tanong noon, masasagot na ngayon. Yung mga malabo, lilinaw. Yung mga hindi ko sigurado, ngayon sigurado na. Meron ng konkretong daan at ang gagawin mo ngayon, lalakad ka na. No? Sabi dito, hindi mo naman kailangan lahat ng sagot eh. Minsan nga, excuse mo lang yan na parang, ay, hindi pa kasi ako sure, ay, hindi ko pa kasi alam. Kaya lalo kang hindi gumagalaw noon dahil marami kang excuse. Pero ngayon, parang may tiwala ka na kay God. Sabi mo, God, I trust you. I believe in you. I put my all of my faith in you. Kaya gagawin ko na to. Itutuloy ko na. Idediretso ko na. Marami mang dapat gawin. Matrabaho man. Marami mang mga dapat unahin or pagsumikapan. Pero sabi mo, ilalaban ko na. Idediretso ko na. At meron ka ring mga kaliwanagan ngayon. No? Sabi mo, parang ano man ang kahinatnan nito, ilalaban ko siya. Parang ganyan. The moon card, the 7 of cups. Yes, 7 of cups is confusion, gulo-gulong isip, hindi mo alam kung anong dapat kong unahin, hindi mo alam kung anong dapat kong i-prioritize, hindi mo alam kung ito ba'y makabuti sa akin or ito, baka naman yun, baka naman to, halo-halo ang gulo, halo-halo ang iniisip mo. Pero sabi dito, parang this week, you will tell yourself, okay, ito yung uunahin ko, ito yung gagawin ko, ito yung sagot sa dasal ko, ipopush ko siya. Ano man ang mangyari doon, bahala na si Batman, bahala na si God, I will make sure na worthwhile tong journey na ito. Panahon na para magpakatapang, panahon na para to pa rin sa aking reality, yung isang pangarap ko, no? Na hindi pwedeng nasa imagination ko lang, hindi pwedeng nasa isip ko lang. Ngayon gagalaw na ako para to pa rin siya. Congratulations. In your divine messages, meron kang, it's time to take action. Panahon na daw para gumalaw. Panahon na daw para humakbang. Patungo sa iyong expansion, growth, and success. Okay? Kung ano man yan nakabinbin sa'yo at pinag-iisipan mo pa, tinatawag ka na, kikilos sa tayo ngayon. In your divine messages, meron kang Ace of Wands. Talaga namang hawakan mo na, kunin mo na yung chance. No? Out with the old, in with the new life. Kung meron kang idea, plano, opportunity, maaring promotion ito or bagong trabaho, kailangan ready ka to be adventurous, palaban, confident. Tahakin mo tong landas na to ng walang duda, walang takot, walang pangamba. Iyong-iyo ito. Itong opportunity na to ay parte ng dinasal mo. At kayang-kaya mo siyang trabahuhin. Yung skill set mo, yung experience mo, kayang-kayang ilapat dito. At ito yung babago ng buhay mo. Okay? Congratulations. The Ace of Wands, the Page of Wands. Yes. Yayakapin mo talaga, kukunin mo talaga, susungkitin mo, sabi mo, once and for all, laban na. Once and for all, sugod na. Dahil kaya ko to, akin to. Magpapaunlad to ng aking buhay. Congratulations.
Outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have grapes, time to go out and have fun. Panahon daw to para lumabas-labas ka, mag-enjoy ka naman, cherish your life. Marami kang ipapanalo ngayon. Marami kang i-celebrate, so congratulations. You also have vulture, depression, anxiety, worry that someone is against you. Marami ka talaga mga alalahanin, anxiety, depressive mode dahil sa mga nasayang noon or mga nauwi sa wala. Sabi dito, panahon to para palakasin ng yung spiritual power, manalig sa Diyos na dinadirect niya yung buhay mo kung saan ka safe, sasucceed at ligtas. No? Huwag mong ipilit yung tinanggal na sa'yo ni God. Kailangan magkaroon ka ng wisdom na kung saan niya ako dinadala, doon talaga ako nararapat. Ito yung right direction. Dapat mo yakapin, papasukin dahil dyan ka talaga ubod-ubod, apaw na apaw yung biyaya sa'yo. Okay? You also have grasshopper, situations in the balance that require careful handling. Sabi dito, magdahan-dahan ka lang daw sa mga pakikipag-usap, sa mga dapat mong pasukin para hindi ka rin mabigla, hindi ka rin mahirapan. Pakonti-konti, gradual phase, kayang-kaya mo yan. You also have dog barking, advice from a friend. Meron ka daw kaibigan ngayon na papayuhan ka, makinig ka sa kanya, balansehin mo para makita mo kung ano yung sinasabi niya na tama na dapat kong pakinggan. Okay? Na makakatulong sa akin. Okay? Ang outcome ni Libra for June 29 hanggang July 5, meron kang the 10 of Wands. Very, very beautiful. Sabi dito, yung hard work mo may patutunguhan. Huwag kang matakot sa responsibilidad. Huwag kang matakot sa mga gagawin mo. Sa simula lang yan mahirap, sa simula lang yan matrabaho, pero along the way, you will realize na, ay, kayang-kaya ko to. Dito ako mag-excel, dito ako gagaling. Kaya suungin mo, daanin mo because papatunayan mo kay universe na kayang-kaya mo to at deserve mo to. Okay, congratulations. 10 of Wands, the 4 of Pentacles. Si 4 of Pentacles here, sinasabihan ka Libra na kung ano man tong stability na hangad mo sa iyong buhay, kailangan matutunan mong tanggapin na sige na nga, pag-sumikapan ko na to. Sige na nga, tatrabahuhin ko na. Sige na nga, pagpupuyatan ko na. Para sa pamilya para sa pera namin, sa ipon namin, sa future namin. Gusto mo na maging stable. So ngayon, larga ka, daanin mo lahat ng dapat daanan para makuha mo yung stability na hinahangad mo. Congratulations, okay? So Libra, dako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Pumikit ka na ngayon dyan. Isipin mo tong isang question mo. Okay? Inhale and exhale. The answer to your question, you have High Priestess, the Knight of Pentacles, and the 10 of Pentacles. Beautiful. At the bottom, you have the 7 of Cups. Litong-lito ka tungkol sa question mo. Hindi mo alam kung itutuloy ko ba o maghahanap ako ng iba. Pero alam ko meron ka na napili meron ka ng isang landas, isang ruta na gusto mong tahakin. Kaya lamang nag-aalangan ka. Sabi dito, pagkatiwalaan mo yung sarili, meron tinatawag yung instinct mo, yung puso mo. May kutob ka na meron ka ng inclination, meron ka ng napipisil sa mga options na yan. Kaya kung ano yung tibok ng puso, kung ano yung tawag ng damdamin, doon ka pumunta. Okay? And sabi dito, dahan-dahan ka lang, huwag ka magmamadali. Huwag mo itong irarush. Walang dahilan para i-rush mo to. Sabi niya, kapag kasi dahan-dahan ka, tumutugma lahat ng hakbang. Hindi ka nagkakamali, wala ka nakakaligtaan, hindi ka nadadapa o nadudulas. 'Di ba? So, take it slow, gradually. Ang maganda dito, umaandar ka naman at saka sumusunod ka base sa yung realistic na plano. No? Basta doable, practical yung plano mo at sinusugsug mo yan, makikita mo soon na parang, ay, ito yung long-lasting na hinihintay ko. Kung saan permanente, pangmatagalan, sigurado, at magdadala sa akin ng long-lasting fortune. No? Hindi ito temporary lang. Ito ay long-lasting pangmatagalan at talaga namang mapapakinabangan mo hanggang sa tumanda ka or hanggang sa mag-retire ka. No? Kaya ngayon pa lang Libra, kailangan talaga buo na sa isip mo kung ano yung pipiliin mo, pakinggan ng puso, daanan ng dahan-dahan, dito ka talaga aasenso, sasaya ng pangmatagalan. Okay? Congratulations. Kung naghihintay ka ng yes or no, the answer is yes.
Kaya make up your mind. Huwag ka nang mag-ubos ng oras o magsayang ng pagkakataon sa labis-labis sa pag-iisip. Alam mo sa loob-loob mo kung ano yung nais mo. Okay? Ipaglaban mo yan, idiretso mo yan. Hindi ka magsisisi dahil maganda yung future. Abundant, long-lasting, permanent. Okay? Congratulations. So Libra, yan po ang yung isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang yung June 29 to July 5. So po kayo nakaresonate, comment below, babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity for today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.